Kumusta? Naranasan niyo na ba yung parang isang araw, lahat na lang ng pwedeng maging mali, nagkamali nga? Well, ikukwento ko sa inyo ngayon ang istorya ng isang bayani na si David na dumanas ng isa sa mga pinakamatinding araw na maiisip nyo. Tara, silipin natin to. So isipin mo nga, anong gagawin mo pag parang pinagsakluban ka ng langit at lupa? Yan yung tanong na sasagutin natin sa kwento ngayon. Okay, simulan na natin to. At unang-una, makikita natin si David sa isang, well, medyo alanganing sitwasyon. So si David, yung future king, ay nagtatago. At alam niyo kung saan? Kasama ng mga kalaban ng bansa niya, yung mga Filisteo. Yes, tama yung narinig niyo. Siya at yung 600 niyang tauhan nakikikampi sa mga kaaway. Ang gulo, di ba? At eto pa yung matindi. Yung mga Filisteo, syempre, ine-expect siyang lumaban para sa kanila. Ang ibig sabihin nun, kakalabanin niya yung sarili niyang mga kababayan. Para siyang nasa isang no-win situation. Kahit anong piliin niya, parang may mali. Pero kahit kasama na nila si David, yung ibang mga leader ng Filisteo parang hindi pa rin kampante. Alam mo yon, may duda sila. Paano kung bigla silang traidorin ni David sa gitna ng gyera? Diba? So dahil nga sa pagdududa na yan, sinabihan na lang nila si David, "Uy, umuwi ka na lang." At para kay David, nakahinga siya ng maluwag, diba? Akala niya tapos na ang problema. Pero nagkakamali siya. Ito palong pala ang simula ng lahat. Okay, so dito na magsisimula yung pinakamatinding pagsubok. Dito na papasok yung pinakamalalang araw sa buhay niya. So imagine nyo to, 3 araw silang naglakbay pa uwi. Pagod na pagod, syempre. Ang nasa isip lang nila makauwi na, makapahinga at makasama ulit yung mga pamilya nila. Pero pagdating nila sa Ziglag, wala na. Wala na silang naabutan. Yung buong bayan nila, sunog na sunog. Abo na lang lahat. Grabe, di ba? Yung tahanan nila, biglang nawala. So anong nangyari habang wala sila? Yung mga kaaway pa na nila, yung mga Amalekita, sumalakay. At hindi lang nila sunog yung lugar. Ang mas masakit, tinangay nila lahat. Lahat ng asawa nila, lahat ng anak nila, kinuha. Wala silang itinira. At dito mo talaga mararamdaman yung bigat. Sabi nga sa kwento, nagtaas sila ng kanilang tinig at umiyak hanggang sa wala na silang lakas para umiyak. Kahit yung mga pinakamatapang na mandirigma, napaluhod at napaiyak na lang hanggang sa maubos yung mga luha nila. Ganong kasakit. At dito, sa pinakamababang punto ng buhay nila, dito na natin makikita kung anong klaseng leader si David. Kasi kailangan niyang gumawa ng isang desisyon na babago sa lahat. Okay, so i-recap natin yung sitwasyon ni David, ha? 1, nasira yung syudad niya, 2, kinuha yung pamilya niya, at 3, yung sarili niyang mga kaibigan, yung mga tauhan niya, gusto na siyang batuhin sa sobrang galit at sakit. Grabe, di ba? Pero sa gitna ng lahat ng yan, anong ginawa niya? Sumuko ba siya? Hindi. Nagpalakas siya ng loob sa Panginoon. Imbes na malunod sa problema, kumapit siya sa Diyos. So hindi siya basta-basta sumugod ng padalos-talos. Huminto muna siya at nagtanong sa Diyos. Ang tanong niya, simple lang, kung hahabulin ko sila, mahahabol ko ba? Humingi muna siya ng direksyon. At yung sagot ng Diyos, napakalinaw at napakalakas. Habulin mo, sapagkat tiyak na maaabutan mo sila at walang pagsalang mababawi mo ang lahat. Wow, 'di ba? Hindi lang oo, kundi isang buong pangako. Biglang yung sitwasyon na parang walang-wala ng pag-asa, nagkaroon ng liwanag. Okay, game on. Dito na magsisimula yung rescue mission. Tara, samahan natin sila! So ayun na, humabol na sila. Pero eto yung challenge. Sa 600 niyang kasama, 200 yung sobrang pagod na, hindi na talaga kinaya. So naiwan sila. Pero si David, tuloy pa rin. Siya at yung natitirang 400, sumugod pa rin sila. Hindi sila nagpatinag. At habang naglalakbay sila, may nakita silang isang aliping Ehipsyo na iniwan lang ng mga Amalekita para mamatay. Tinulungan siya ni David. At bilang pasasalamat, yung alipin tinuro sa kanila kung nasaan yung kampo ng mga kalaban. At ang kaaway, ayun, nagpa-party, nagkakasiyahan, lasing, walang kaalam-alam na may parating na pala. So yun na! Perfect timing para sa isang surprise attack. Sinugod sila ni David at nangalatauhan niya. At yung labanan, grabe, buong gabi hanggang kinabukasan sila naglaban. At kahit mas kaunti yung grupo ni David, sila yung nanalo. At eto na yung pinakamagandang part. Tandaan niyo yung pangako.
natupad. Sabi sa kwento, nabawi ni David ang lahat ng kinuha ng mga Amalekita, walang anumang nawala sa kanila. Lahat, bawat isang tao, bawat isang gamit, nabawi nila. Walang kulang, walang labis, isang total victory. Okay, so tapos na yung laban, panalo na sila, pero hindi pa tapos ang kwento. May isa pang pagsubok na darating kay David. At this time, hindi ito pagsubok ng lakas sa labanan, kundi pagsubok ng kanyang puso. Biglang may dumating na mensahero at ang dala niyang balita. Patay na daw si Haring Saul, yung matagaw ng kaaway ni David. Siyempre, ine-expect ng mensahero na, wow, magandang balita to, bibigyan ako ng reward ni David. Pero, ang reaksyon ni David, kabaligtaran ng inaasahan. Imbes na magsaya, alam niyo anong ginawa niya? Pinunit niya yung damit niya. Siya at lahat ng mga kasama niya, nagluksa sila, umiyak sila. Nagpakita ito ng isang bagay na napakahalaga. Ang isang tunay na hari ay may puso, may respeto kahit sa kanyang kaaway. At hindi lang yan, sumulat pa si David ng isang kanta, isang malungkot na awit para kay Saul. At yung pinakasikat na linya doon ay, paano bumagsak ang mga makapangyarihan? At dito nagtatapos ang ating kwento, na nagiiwan sa atin ng isang aral. Ang tunay na kadakilaan pala, hindi lang nasusukat sa mga laban na napapanalunan mo, kundi sa kung paano ka magpapakita ng habag at karangalan, lalo na sa mga panahong ikaw na yung nasa itaas.